Ang nakita niyong video ay actually isang time-lapse video sa Laguna. Hindi yan malayo. Yan ay kuha galing sa International Rice Research Institute ng Pilipinas. The video, as we have seen, it captures what happens in a rice field, ano nangyayari sa palay, sa palayan, at saka hindi lang doon sa palay at palayan, pati yung surrounding conditions. Nakita ninyo? Nakita natin lahat ng yan sa iba-ibang stages ng paglago. Iba-ibang stages ng pagdaloy ng buhay. And there's a general pattern to how life progress. Merong general pattern. While of course, alam naman natin na ang buhay, maraming ups and downs yan. It's more varied and it's more complex than, a simple cycle. Pero all of life's activity, meron yang pattern. Meron yang phases, merong stages, or as I would like to call it for our reflection this morning, merong season ang buhay. At yung nangyayari sa bukid, kagaya ng pinanood natin, ganun din ang pattern, ganun din ang seasons sa pang-araw-araw na pamumuhay. Genesis chapter 8, verse 22, as long as the earth endures, or as long as the earth continues, there will always be a time for planting and a time for harvest. There will always be cold and hot, summer and winter, day and night on earth. Habang nagpapatuloy ang planetang ito, sabi ng verse, habang nagpapatuloy ang buhay, tuloy-tuloy ang patterns, ang season. At yan, yung paanyaya ko sa bawat isa ngayong umaga. Let's reflect on the changing seasons of our lives. Ito, nagbubukas na naman ng taon. So, pag-aralan natin, pag-isipan natin, ano nga ba ang sinasabi sa atin? Ano nga ba ang reflection na ito sa nagbabago-bagong panahon, pag-inog ng panahon sa ating mga buhay? Kagaya nung nakita natin sa kabukiran, nagbabago, di ba? Umuusad ang panahon, umuusad ang surroundings, umuusad yung conditions. So, dapat nakatuon in maximizing the joys. How do we maximize the learnings, the blessings in every season of our lives? Hilingin natin yan sa ating Panginoon to give us a renewed perspective so that we may have a new energy in life. And this is our shared reflection ngayong umagang ito na pinamagatan nating Seasons in Life. Join me in prayer. Father, maraming salamat sa buhay. Marami pong salamat sa buhay na ibinigay niyo sa amin individually and sa buhay na pinagsasaluhan namin ng sama-sama. Sa amin pong pamayanan na ito, kayo lang yung aming tinitignan at ginagamit po namin itong mga sandali na ito para ituon yung aming pananaw sa inyo. Give us a new perspective in life so that we may have new energies, new inspiration. We ask this humbly, O Lord, in the name of your Son, Jesus. Seasons in life. God designed life na merong seasons. Tingin ko, kaya niya talaga dinesign ang buhay na merong seasons para bigyan tayo ng assurance. Ginawa ng Diyos na may pattern ang buhay, meron siyang general direction para may sense of assurance ang bawat tao. Because when we look at life in view of seasons, meron tayong sense of harmony kasi nag-uugnay-ugnay siya. Pag nakikita natin ang lahat ng bagay in seasons, we have a sense of direction. Kasi meron siyang pinapatunguhan na pag-unlad. And thereon, there is progression. Ano ang napansin nyo dun sa pinanood natin na video? Ano napansin nyo doon sa bukid? Sa tingin nyo ba yung palay, yung bukirin, yung palayan, yung surrounding conditions niya, sa tingin nyo ba it stayed the same? Iisa lang ba yung itsura niya all throughout? Di ba nagbabago-bago? Di ba nagpapalit-palit siya? At hindi lang yung palay, hindi lang yung palayan, pati yung surrounding conditions. Merong panahon na basa siya, meron ding panahon na tuyo yung lupa. Diba? Nag-iiba-iba siya, hindi siya pare-pareho. Ngayon sa tingin nyo, yung mga tao na nabubuhay at kumikilos dun sa palayan na yon, sa tingin nyo, iisa lang ang ginagawa niya kada season? Nag-iiba rin. Nag-iiba rin.
Kada panahon, kada stage dun sa palayan na yon, iba ang role na ginagampanan ng mga tao. Ngayon, pag pinag-isipan natin, kung kayo ang tatanungin ko, meron bang similarities yung nangyayari sa bukid? Sa nangyayari sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Marami. Kasi nag-iiba-iba talaga ang season ng buhay ng tao. And nag-iiba-iba rin yung papel na ating ginagampanan. Like the farmers, all of us experience change. Hindi lang yung farmers, yung mga nakatira doon sa bukirin na yon. Kagaya nila, tayo rin, nag-iiba-iba yung seasons natin. And therefore, yung ating mga roles, yung ating mga responsibilities, yung mentality at saka yung emotions natin, lahat yun nagbabago, it changes according to the seasons. Kasi kailangan niya mag-adjust, kailangan niya magbago. Hindi pwedeng iisa lang yung ginagawa mo na tapos nagpapalit yung panahon. Hindi pwedeng ganun. So ngayon nga, sabi, as I have said, umusad na naman, January na naman. O nasang season kayo ngayon ng inyong buhay pagka January na. Mag-iiba na naman yan by second quarter, third quarter, fourth quarter. Buhay estudyante, ganun din. Mag-a-adjust siya, enrollment na naman, midterm, finals, tapos submission na naman ng mga requirements, tapos enrollment na naman, pagkatapos ng bakasyon. So nag-iiba-iba siya. Kailangan nating makita yung pagbabago ng panahon. Ano ngayon ang pwede nating matutunan sa mga bagay na ito? Doon sa nakita natin mismo na video. As I have said, 3 minutes na video, pero kung tutuusin, ano yan eh? Mga 15 buwan, kasi 3 cycle siya eh. So, sabihin natin per cycle is 5 months. 15 buwan yun, mahigit 1 taon na pag-ikot ng mga bagay. Ano matututunan natin sa kanya? Ano ang pwede nating i-apply sa buhay natin? As we have seen in the video, we have to work within the season. Work with at saka work within. Lahat ng bagay kasi may tamang panahon. May tamang panahon ang lahat ng bagay. At pagka tayo ay kumikilos ayon dun sa panahon, working with the seasons makes work easier. It makes work more productive. Mahirap pilitin yung puno na magbunga siya kung wala sa panahon yung prutas niya. Di ba? Ganun lang naman kasimple yung illustration kung tutuusin doon sa pinanood natin. Ganun din sa maraming activity sa ating buhay. Mahirap ipilit ang isang activity na wala sa panahon. At kailangan natin pag-isipan yon para mas maging productive, para mas maging efficient yung ginagawa natin. Sabi nga ng Panginoong Jesus in John chapter 9, verse 4, "While it is daytime, we must continue doing the work of the one who sent me. The night is coming, and no one can work at night." May dinidiscuss na maraming bagay ang Panginoong Jesus dito about the ministry, pero hihiramin natin yung prinsipyo na tinuturo niya. Ang sinasabi niya, may tamang panahon ng pagkilos. Sabi niya, habang umaga, ginagamit niya yung illustration na yun, kilos na tayo kasi nandun yung production time. Dahil may mga natural na conditions sa gabi, as he is illustrating, at night, mahirap kumilos. Madilim, tulog na rin lahat ng tao. Di ba yung may natural conditions na kailangan isaalang-alang. So, kailangan i-match natin yung mga activity na ginagawa natin ayon sa panahon. Baka kaya hindi nagiging mabunga yung ginagawa natin kasi nga yung kinikilos natin wala sa panahon. So we need to think of that. And working within the seasons and with the seasons saves us from waste. It saves us from losses. Maraming nasasayang, maraming nawawala pag wala sa season yung pagkilos. Again, looking at the illustration ng mga estudyante, di ba ang daming nasasayang na energy pagka-cramming ka na? Well, actually, hindi lang naman estudyante, di ba mga empleyado. Kung kailan deadline, tsaka nila tatapusin yung pinapagawa sa kanila. So, cramming na. Ang daming nasasayang na energy, ang daming nasasayang na oras, resources, dahil cramming na. Kailan ba deadline nito? Kahapon. So, late na pala talaga siya. So, sayang. Ang dami na nasayang. And especially the mental stress. Yun ang laging hindi ina-account, yung mental stress. Ang binibilang lang lagi na nasasayang pera, resources. Pero yung mental stress, ang daming sayang doon. Yung sana ang saya-saya mo sa araw mo, nag-aalala ka.
So, there are wastes and losses when we don't work with and within the seasons. Napakarami. Sayang pagkawala sa timing. So, in short, sabi nga, sabayan ang seasons. Sabayan ang seasons. O ngayon, nga, nagpapalitan taon, nagbubukas ang bagong taon. Anong season? Hindi pare-pareho yan para sa bawat tao, ha? Iba-iba yan. Kailangan alamin nyo yung sarili nyong season. Nasa ang season? And speaking of which, working within the seasons and with the season also means be present in that season. Kasi mga kasama, sa tingin ko, hindi lang naman tayo ginawa ng Diyos para magtrabaho, para maging productive, gumawa ng mga task and errands. God designed us. God gave life to us para ma-appreciate natin ang buhay. Remember, Jesus came for us to have life and live it to the full. So, to live a full life should mean, or it should translate into being present in every season. Be present in every season. Each season, mga kasama, is meant to give us joy. Each season is meant to give us a meaningful experience. Each season is unique and it has a special blessing na hindi natin dapat namimiss. Yung mga magulang, hindi naman forever na baby, yung mga anak nyo. Habang bata, yakapin nyo ng yakapin kasi merong stage na ayaw na nila magpayakap. Diba? Habang nagpapakarga, kargahin nyo na. Lambingin nyo na kasi merong stage na kahit na anong gawin nyo, ayaw nila. Tatakbo palayo. Merong stage na, mahal pa rin naman kayo of course, pero merong ganun eh. Merong stages ang buhay na hindi natin namimiss dapat yung blessing ng particular stage na yon. Do not get tangled in just doing the task of that season. Yung naging abala ka na masyado na sabihin na nga natin doon sa video, ay panahon ng pagtatanim ngayon. So busy-busy ka naman sobra sa pagtatanim. Hindi mo na na-enjoy yung season. Pagkatanim mo, tapos na yung task, i-enjoy mo na yung mga moments na nandoon. Kada season, merong special blessing na binibigay sa atin. Huwag sana nating mamiss. Huwag sana nating mamiss yun. Avoid rushing through time to get out of a particular season. Including hardships, by the way. Kahit pa yung mga panahon na medyo hirap tong panahon na ito. Alam mo, may tinuturo sa atin yun. Meron siyang particular blessing. Minsan gusto natin na, kailan ba matatapos itong panahon na ito? Yung ganun, di ba? Yung ganung feeling. Pero kahit pa mahirap yung panahon na yon, meron siyang tinuturo. Meron siyang ipinapakitang pagpapala sa atin na hindi natin dapat minamadali, hindi natin dapat tinatakasan, paalis yung panahon na yon. Meron at meron yun. Ecclesiastes chapter 7, verse 14, when life is good, enjoy it. But when life is hard, remember that God gives us good times as well as the hard times. No one knows what will happen in the future. So ang sinasabi niya, kung ano yung binigay sa'yo na panahon, whether it's masaya or medyo mahirap na panahon siya, kailangan nandoon ka. Ninanamnam mo yung panahon na yon. Kasi sabi niya doon sa last sentence, hindi mo naman alam kung ano yung susunod na panahon na darating eh. So, masaya man yan o mahirap na panahon, namnamin mo siya, i-enjoy mo siya. Kasi who knows what the future, what is the next season na paparating sa'yo? Sino ba talaga nakakaalam? Well, ang assumption, panahon ng masaya o susunod, malungkot daw. Pagka panahon ng lungkot o susunod na kasiyahan, yun ang assumption. Pero malay mo ba? Sabi niyang ganun. So ganito na lang. Ano man ang dumating sa'yo, nasa ang panahon ka man, dapat yan pagpapala sa'yo. Kahit pa sabihin nating hard time siya, focus on what you have right now. Focus on what you have right now. Do not waste the present, rushing, and especially worrying about the next season. Yung next season darating talaga yon kasi nga cycle naman yan eh. Pero hindi mo alam kung ano yung darating na yun eh. Ang hawak mo lang talaga yung ngayon. Huwag sayangin. Dapat yun na-appreciate natin.
And you know what? Especially, huwag sayangin ang times of silence. Huwag sayangin ang times ng inactivity. Do not waste times of silence and inactivity. Kasi meron talaga mga panahon na parang walang nangyayari. Parang walang nagaganap. So parang kating-kating ka ngayon, dapat busy Dapat merong nangyayari. Hindi, baka talaga panahon ng inactivity. Panahon siya ng stillness. So, embrace even the seasons of stillness. Using again yung illustration dun sa video kanina. Ang mga halaman, yung mga puno, hindi naman laging panahon ng pagbunga, di ba? Merong panahon na nagbunga na siya, nag-harvest na siya. Meron time na kailangan niyang manatili at manahimik. Merong panahon na yung puno naman yung kumakain ng nutrients. Merong mga time na yung puno naman, siya naman yung nagpapalago. Merong mga time na yung puno, natutulog lang siya. Natutulog ang puno, And I think ganun din yung mga tao. Merong mga time na hindi laging tayo yung productive, busy, hindi tayo yung laging bigay ng bigay. Meron naman time na tayo yung tumatanggap. Meron time na tayo naman yung nananahimik. Hindi ibig sabihin na tahimik yung puno, hindi ibig sabihin na walang activity yung puno, wala na siyang silbi, right? Ganon din ang tao. Hindi ibig sabihin na natutulog siya, nagpapahinga, wala siyang silbi. Hindi Huwag naman ganon, natutulog lang naman Buhay pa naman siya. Every season has a blessing. It has something to give us. So kailangan na appreciate natin ang bawat season. And also remember, as we have seen kanina sa video, as each season passes, new seasons come. Ang bawat season, darating, lilipas, at sa paglipas ng kada season, may darating ulit na bago. Yun ang kailangan din natin pag-isipan. Bawat panahon, lumilipas. Each season passes. Kahit na gaano kahirap siya, it shall come to pass. And remember, kahit gaano ka-successful ang isang season, it shall come to pass. So lahat ng season, dumarating at lumilipas. So ang isa ring makikita natin sa paglipas ng mga panahon na dumating sa atin, lalo na pag mahirap yung mga panahon na yon, pag lumipas yung mga ganong season sa ating buhay, we must also let go of the pains of the past. Kasi kung lumipas na pala yung season ng hardship, pakawalan mo na rin yung mga pain noon. Lumipas na pala Let go of failures of the past. Brothers and sisters, mga kaibigan, you are not defined by the failures of the past. Once that season of failure, once that season of difficulty passes, then let go. Do not define yourself by past failures or past pains. When that season is gone, that season is done. A new season has come. Yakapin ngayon yung bagong season. At mas mawe-welcome natin yung bagong season pag pinapakawalan natin yung lumipas na panahon. No matter how hard or even how successful it is. So kung successful ka last season, may bagong season na paparating, well, yakapin mo yung bago. Malay mo, mas successful ka ngayon kung successful ka man dati. Diba? Kasi ang point nga, each season comes and go. Kailangan bukas tayo, bukas yung puso, yung isip natin, bukas yung pagkatao natin sa pagdating ng new season. Kasi bago ng bago yan. Remember, the Lord's mercy are new every morning. So every day, may dumadating na bagong season para sa bawat isa. Meron. Isaiah chapter 43, verse 18 to 19. So don't remember what happened in earlier times. Don't think about what happened a long time ago. Because I am doing something new. Now, you will grow like a new plant. Ngayong panahon na ito, as the new season comes, sabi ng Panginoon, uusbong ka na parang bagong halaman. Iba na ulit siya kaysa dun sa kahapon. Yung kahapon, tapos na yun. Meron na ulit bago ngayon. Tapos, hep,
Huwag mo munang intindihin yung bukas, yun ngayon muna. Kasi bukas, oo, may bago ulit, pero yung ngayon muna. Namnamin nyo muna yun ngayon. A new season has come to each one today. Namnamin yun. As the new season comes, mga kasama, renew your faith in the Lord. Kasi bago ulit eh. So we must renew our faith. We must renew our strength in the Lord. Every seasons, sabi natin kanina, dumarating at lumilipas. Even seasons of success. Kaya kung lumipas yung season of success, renew your faith and your strength in the Lord. Kasi dalawa naman yan eh. Pwedeng mas successful season or pwedeng medyo difficult season yung kasunod. We never know, sabi di ba nung verse. At yun naman ang totoo sa buhay. We never know kung ano susunod na darating. Kaya dapat araw-araw, renew your faith, renew your strength in the Lord. Hindi natin alam. Remember, we do not know what will be the next season arriving. 1 Chronicles chapter 16 verse 11, seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Tuloy-tuloy. Kasi bago yan araw-araw. Kailangan ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating connection sa Kanya, tuloy-tuloy, bago ng bago. Yun ang exciting dun eh. Yun ang exciting dun. Nung mga nakaraang araw, pinag-iisipan ko, coming to second, overlapping to third year, yung ministry na ginagawa natin dito. So magdadalawang taon na tayo magkakasama, papuntang 3, ganyan. Iba pa yung mga online studies, mga in-person studies. Niisip ko minsan, ano kayang bago? So baka nagkakasawaan na kami sa mukha ng isa't isa, hindi kaya? Wala naman kayong ibang choice. Kundi ang katabi nyo. So, makikita nyo yung isa't isa. Pero, naisip ko rin, depende. Depende sa pag-take natin. If our minds and our hearts are open, pagbukas ang puso at isipan natin for the new blessings, kasi may bago naman na dumarating araw-araw, may bagong papasok. Pero pag hindi, nasa sa inyo na yon, nasa atin-atin na yon. So depende. Life undergoes different stages and phases, just like the changing seasons. Ang buhay natin nagbabago ayon sa panahon, kagaya sa bukirin. Yun naman ang nature at kasama tayo sa nature. Life works in cycles while at the same time, it is also transformative. Oo, may patterns and cycles siya, pero iba-iba pa rin yan, kada tao. Kailangan lang ang bawat isa, nababasa niya kung ano ang panahon niya. At sabi ko nga, inuulit-ulit ko, kailangan nananamnam nyo yung blessing ng panahon na yon. And remember, it is ever-changing, as we have said. All in all, sa pangkabuuan, sa tulong ng Panginoon, all in all, with God's help, in His grace and in His love, everything in life changes. Everything in life progresses for the better. Ganun naman yun eh. All in all, sa pangkabuuan, nagbabago ang buhay, umuusad siya tungo sa mas mabuti. Yung iba, parang mas matagal lang ang usad at saka progress. Pero all in all, pag tinignan mo naman yung pangkabuuan, bumuti rin yung kalagayan niya. Di ba? Pansinin niyo ang mga tao sa paligid. Kahit pa nga isipin nyo na, bakit po ito, pastor, namatay na siya't lahat, parang hindi umunlad, hindi umasenso. Namatay pa rin siya, so at least tahimik na siya. So better pa rin, di ba? So tapos yung paghihirap niya, so better pa rin. Sa pangkabuuan, dahil nga sa pag-ibig, awa ng Diyos, at awa ng Diyos, ang buhay, papunta siya sa mas mabuti. Ang makakatulong sa atin, marunong tayong sumabay sa season para na-enjoy natin. Kaysa yung hintay ka ng hintay na kailan ba darating yung panahon na mas maluwag-luwag? Kailan ba darating yung panahon ng mas magaan-gaan? Tignan mo na yun ngayon. May gaan yan. May ligaya yan na hatid. Kailangan lang bukas yung isip at puso. Because again and again, you will hear this from me almost every week. The Lord's mercies, goodness of the Lord is new every morning.
Kailangan nakikita natin yung blessing nung season, nung ngayon. Huwag nyo nang hintayin yung paparating pa lang. Darating naman talaga yun. Pero yun ngayon, huwag nyo ma-miss. Huwag ma-miss. Iba na yung itsura ng mga katabi nyo bukas. Iba na yung itsura ng mga katabi nyo next week. Iba yung blessedness ng mga kasama nyo ngayon sa susunod na magkita-kita kayo. So enjoy that blessedness of being with each other right now. Right now. Psalm 16 verse 11. Salamat sa Panginoon. You, O Lord, make known to us the path of life. Pinapakita ng Diyos sa atin ang path of life, or if you want to read the patterns of the season. Mabuti na lang pinapakita ng Diyos yun sa atin. The Lord, you will fill me with joy in your presence, whatever the season. And with eternal pleasures at your right hand through all seasons. Pinapakita ng Diyos sa atin ang lahat ng bagayan, anumang panahon, sa lahat ng panahon. Naroon ang pagmamahal at pagpapala ng ating Diyos para sa bawat isa. At nawa, again, mga kasama, mga mahal na kaibigan, sumainyo ang pagpapala, bagong lakas, kasaganahan, kapayapaan, karangyaan, lahat ng pagpapala sumainyo sa pangalan ng Panginoong Hesus this season. In Jesus' name.